friend, faith. Hindi mawawala yun dapat. Praise the Lord. Amen ba? Family and friend, discuss yung faith mo. Ano pa? Ano yung 3 H's? Health, hobby, at saka hygiene. Praise God. Kahit anong busy mo, maligo ka pa rin. Sabi mo sa katabi mo, kahit anong busy mo, maligi ka pa rin. Praise God. Kahit anong busy mo, sabi mo rin sa kanya, sabi mo, kahit anong busy mo, tingnan mo, kahit anong busy mo, mag-toothbrush ka pa rin. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Mahalaga yon. Praise God. Hindi rin naman inaalis yung hobby mo. Praise God. But the things, hindi pwedeng puro pasarap sa buhay. Hindi rin pwedeng puro hobby mo lang. Praise the Lord. Ano yung isa? 3F, 3H, 3S. Ano yung 3S? Service. Ano pa ba yun? Smile. Yan. Saka yung soul. Yan. Kaluluwa mo. Naniniwala ka bang may kaluluwa ka? Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang kaluluwa yan? Yan, you'd need to divide that in 8 hours. Kaya nga, yung business, it's a matter of lang. Praise the Lord. Managing your time. Kaya nga, alalaan nyo to, 8 plus 8 plus 8. Hindi rin pwedeng puro trabaho. Paano mo yan? Later on, pagsisisihan mo yan. Gising. Yan. Praise the Lord. Kaya nga, mahalaga na siguraduhin natin na meron talaga tayong relasyon sa ating Panginoon. Huwag mong sabihin may religion ka. Huwag mong sabihin kundi you need to honor God. Amen ba? At hindi mawawala yun. Kaya kahit saan ka, hindi mawawala, of course, yung iyong devotion kay Lord, yung worship mo sa Panginoon. Praise God sa presence ni Lord. Naramdaman niyo po ba? Praise the Lord. Pero pag naramdaman natin, meron itong bunga sa buhay natin. Praise God. Konting review lang, nakadalawa tayo noon. Okay, why do we need assurance of salvation? Praise God. 1 John chapter 1, verse 4, we are, NLT, we are writing these things so that you may fully share our joy. Number one reason, why do we need assurance of salvation? Because assurance of salvation brings us joy. It relieves our anxiety. Praise the Lord. Amen ba? O, tingnan mo, di ba pag oras na meron ka, alam mo na may kasiguruhan ka at protektado ka, payapa ka, buong kagalakan ka. Amen ba? O, kaya nga, mahalaga na siguraduhin mo. Praise the Lord. You need to surrender your life unto God. Praise God. Kasi sabi ko nga, nung last week, pwede kang umaattend sa Christian church, pero religious ka pa rin. Praise God. Number 2, 1 John 3:19, NLT. Our actions will show that we belong to the truth. So we will be confident when we stand before God. Take note for that word, confident. Praise God. But verse 20, even if we feel guilty, God is greater than our feelings and He knows everything. Dear friends, if we don't feel guilty, we can come to God with bold confidence. And we will receive from Him whatever we ask because we obey Him and do the things that pleases Him. Assurance brings us confidence before God. Amen ba yun? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, next. Colossians chapter 2, verse 2. King James Version this time. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ. Praise God. Ano ang aking emphasis dito? Sabi, that their hearts might be comforted. Yung puso, praise God, might be comforted. Next, number 3 reason why assurance is important, because assurance brings us comfort of heart. Ibang usapan yon. Praise God. How to understand this crazy world and what's happening around us. Kasi kung nakikita nyo ngayon, dami talagang mga bagay-bagay ngayon na talagang, praise the Lord, hindi mo mapapansin o kaya hindi mo maunawaan. But the thing is, in spite of that, is still you have that assurance that brings us comfort of heart. Maraming mga makakabalisa na mga balita
Nakakabalita ba kayo? Although hindi lahat, kaya nga kailangan alamin mo kung fake news ba o talagang totoo. Pero maraming nakakabalisa na nangyayari. Praise the Lord. Sa gusto nyo, sa maniwala kahit sa hindi. Praise God. Wars and rumors of wars. Some of them exaggerated. Pero yung iba talagang totoo naman. Sa ngayon, lahat ng mga bansa nagkakanya-kanyang palakasan pagdating sa kanilang mga sandata. Praise God. Pero tayo, wala tayong dapat ikatakot. Meron tayong Tora-Tora. Hindi, huwag nyo na intindihin yun. Panahon ni Joey yung Tora-Torang yun. Praise the Lord. Hallelujah. The thing is, kasi yung ibang usapan yung sa kabila ng mga nangyayari, still you have that comfort. May mga bagay-bagay na pero praise God, comforted ka. Meron ka bang kapayapaan? In this crazy world, amen ba yun? Praise God. Even sa nangyayaring ng takbo ng gobyerno ito, praise God. Hallelujah. Although hindi tayo partisan, sa katotohanan po tayo tumatayo. Praise the Lord. Amen. Hindi ka rin pwedeng gumitna kasi mahirap yung nasa gitna. Ang Bible nagsasabi, kung hindi ka mainit, hindi ka malamig, anong mangyayari sa'yo? Isusuka ka. Hindi pwedeng malahininga. Praise God. Pagdating sa politics, ang tawag doon, hunyango. Tama ba yun? Balimbing. Balimbing. Anong balimbing? Kung merong isang insekto na kung saan siya nakadapo, yun yata yung hunyango . O yung saan ka nakadapong kulay, ganun ang kulay. Hunyango ba yun? Ang tawag doon, hunyango. Di ba? Hunyango yun, O kaya kung dumapo sa green, green siya. Kung dumapo sa red, red siya. O. Compromiser yun yung ganun . Walang sariling paninindigan. Praise God. Ano yun? Ang Bible nagsasabi, saan? James chapter 1, verse 8. King James Version. A double-minded man is unstable in all his ways. Ang hirap nun. Double-minded. Praise God. Hindi pwede as a son of God, as a kingdom citizen, na double-minded. Sabi niya, a double-minded man is unstable. Unstable in all his ways. Kaya nga, the thing is, if you have that assurance of salvation, it brings us stability. Praise God. Walang double-minded. Stable po tayo. It gives us, confident. Praise God. Pero, it's not arrogant. Confidence. Iba yung confidence sa arrogant. Sabi nga ni Ray Andy dito kanina na kung saan ay kinakabahan ka, pero confident ka rin. Praise God. Kag kinabahan ka, alam nyo, matagal na ako nagpipreach. Pero lalo na pag mga first time at sino ang mga karap mo, may kaba talaga. What does it mean? It means kasi na hindi ka sa sarili mo. Hindi ka nakarely sa sarili mo. Praise God. May Holy Spirit. Kaya nga, magpipray ang bawat isa na, Lord, maging pagpapala po ako. Kahit sa office, kahit na, applicable ba ang pagpipray? Halimbawa, party nyo, nasa yung ka-applicable. Applicable. Although na, halimbawa, nag-MC ka, sandali lang po, manalangin tayo at pumikit ang ating, hindi mo kailangan gawin yun. But the things, in your mind, Lord, guide me, mag-glorify ka, makita yung liwanag sa akin. In your mind, in your spirit, pray ka. Sa school, mag-pray ka. May exam, Lord, guide me, Lord God. Hallelujah. Bigyan mo ko ng liwanag ng mata na makita ko ang papel ng katabi ko. Huwag ganon. Hindi ganon. Praise the Lord. Hallelujah. Ano ang tawag doon? Hindi matalino, kundi matalinaw. Praise God. It gives assurance of salvation, gives us stability. Praise God. Ay ka nga. Pag oras na pupunta ka ng tondo at ang mga kasama mo nasa kaliwat kanan mo, ganitong mga katawan, pati yung manan dyan sa likod. Praise God. Praise God. Payapa ka ba? Paya ka ba? Praise the Lord.
Ang gusto kong mga kasama pag ako pupunta ng tundo, hindi ganyang mga katawan. Katawan ni Roger, katawan ni CJ. Bakit? Sa awa nila sa amin, hindi kami papatulan. Praise God. Sabi ko, pagpunta ka ng tundo, nasa harap mo, sino? Si Mike Tyson, nung kabataan pa niya. O, di ba? Luisito Espinosa, nung kabataan pa niya. Sino yung mga yun? Si Salvatierra. Sino yung mga yun? Yung mga boxer yun, naging champion yun noon. Praise the Lord. The thing is, payapa ka. Bakit? Save ka. Stable ka. Ang kasama mo, ang Panginoon eh. At hindi lang yun eh. Nasa iyo, buhay na walang hanggan eh. Praise the Lord. Di payapa ka. Amen ba? Ang ekonomiya sa amin, pabagsak ng pabagsak, pababa ng pababa. Ang Panginoon mo, source mo, si Lord eh. Praise the Lord. Kaya nga, siguraduhin nga natin ang kaligtasan natin na tayo'y nasa kaharian ng Diyos. Kasi kahit pabagsak ang ekonomiya sa mundo, si Lord, hindi kanya pababayaan. As long as you do your part, the moment you do your part, God will do His part. But you have that responsibility to do your part. Praise the Lord. Amen ba? Glory to God. Stable ka. Hallelujah. Alam nyo, itong, praise God, itong nakaraang week at saka itong week na to ay magiging busy, sobrang busy namin sa kami meeting sa kadahilan ng, praise God. Alam nyo na yon. Papunta kaming Quiapo. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Ng Quiapo, may mga bagay na pinlansya, at sa pagpaplansya, involved ako sa pagpaplansya. Kaya medyo may mga tension eh. May mga tension ng mga bagay-bagay talaga, lalo na last week. Praise God. Almost every day talaga yung meeting namin. Praise God. Kasi isa ako sa magtuturo sa Quiapo. Yan. Praise God. Napakahalaga nun. But the thing is, hallelujah. Glory to God. Alam mo naman, sabi, lilipad ka. Praise God. Pag lilipad ka, alam mo, hindi mo lang titignan yung sinasakyan mong eroplano. Kundi titignan mo, pati yung inuupuan mo. Ano ang inuupuan mo? Wallet mo. Wallet. But still, Lord, you are my source. Amen. Praise God. Amen ba? Amen. Kasi hindi madali sa Quiapo. Hindi madali sa Quiapo. Praise God. Para Quiapo na lang naririnig sa sa YouTube. Praise the Lord. Glory to God. At first time mo sa isang lugar na yon, first time ko lang pupunta ng Quiapo eh. At ang masaya, sabi niya, sino pong grupo nyo, nakigrupo sa amin yung mga puro triple citizen. Ang kasama ko, 70 plus, almost 70. Ganyan. Ang pinakabata, kami ni Bishop Larry. First time namin nalalabas ng bansa, kaming mag-asawa, na hindi kasama si Charmaine. Ay, hindi. Lalabas, pupuntang Quiapo, lalabas. Praise God. Na hindi kasama yung anak namin. Kasi to be honest, mag-book nga ng Grab, hindi ako marunong. Magpapaturo ako, God ganito. Kailangan mo ng sasakyan. Ito, may car, merong motor, merong ganyan, may habal-habal. Sige, praise the Lord. Kaya sabi ko, paano mag-Google Map? Hindi rin ako marunong. Tapos nakadepende sa'yo yung mga kasama mo. Biro sasabihin sa'yo, sa inyo po kasama, ayaw naming maligaw ha. Sige, huwag kayong mag-alala. Bakit? May confidence. Bakit? Stable ka. Hallelujah. O, saan na po tayo? Bahala ka. Huwag kang mag-alala. Bahala si Lord sa atin. Praise the Lord. Kasi sabi ko, pambihira. Hallelujah. It gives us confidence if we have that assurance. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. At kaya bilin-bilin, pati yung mga, siyempre may orientation na huwag makakawala, huwag mawawala. At pag nawala ka, huwag kang magwawala. Kasi may nangyari noon eh. Baka may sumilip sa ano natin. May nangyari,
Hindi, sa YouTube. Sa YouTube. May, hindi, may nangyari, hindi, yung isang pastor na kasama ko, bishop din. May nangyari, doon din sa lugar na yun, sa Quiapo, naiwanan. Kasi may tinitingnan mic, naiwanan. Wala, hanap na sila ng wala. Umiyak! Niloloko namin, umiyak. Umiyak siya. Kaso nga lang, walang magagawa, luha mo dun. Praise the Lord. Tapos pag kumausap ka pa, ng taga Quiapo, iiyak ka lalo kasi hindi kayo magkaintindihan. Praise the Lord. Pero iba, pag oras na, kaya minsan, ipag-pray nyo nga, minsan ang ating service ay sa Quiapo. No? Ano kaya, minsan ang service natin sa Thailand. Ayaw nyo, wag nyo. Praise God. Ini-issue kagad, mahal pa masahe. Sabi, minsan nga, mas mahal pa nga sa papunta ng Palawan, pati Boracay, lalo na kung sa Coron, kaysa doon Praise God. Kaysa sa Hong Kong, kaysa sa Thailand. Maganda sa Thailand kasi mura sa Thailand Kasi mura talaga. 60 baht, may pagkain ka na, busog ka na. 60 baht. Equivalent to, ilagay mo ng times 2, 120 pesos. Mura na, marumi pa. Praise God. Hallelujah. Glory to God. 1 John chapter 5, verse 4, King James Version. For whatsoever is born of God, overcometh the world. Take note. Whatsoever is born of God, overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Verse 5. Who is that he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Mahalaga yun. Praise God. In order to overcome everything here on earth, we need to believe that Jesus is the Son of God. He's our Savior. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Sa Tagalog yan, sabi sa Tagalog, ay sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Be sure na anak ka ng Diyos. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pakilakas, sa pamamagitan ng kaya yan ang siguraduhin natin yung ating pananampalataya. Verse 5, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya. Kanino? Kay Jesus na anak ng Diyos. Sumasampalataya ka ba na si Jesus anak ng Diyos? Praise God. Hallelujah. Magtatagumpay ka. Praise the Lord. Why? Next reason, bakit mahalaga assurance of salvation? Assurance enables us to overcome the world. Praise God. Hallelujah. Kaya natin mapagtagumpayan ang lahat ng to. Praise God. Hello, amen? Kahit na anong problema, praise God, magtatagumpay tayo sa mundong ibabaw na ito. Bakit? May Panginoon tayong pinagkakatiwalaan natin. Praise God. Ano mang dinadaanan natin ngayon, panandalian lamang yan. Praise the Lord. Just trust God. Hallelujah. Glory to God. Assurance enable us to effectively serve the Lord by telling others about Jesus. Praise God. Kaya nga kung tayo nagtatagumpay, ay dapat din lang naman na i-share natin sa iba para magtagumpay din sila. Kaya huwag natin ikahiya ang ating Panginoon. Praise the Lord. Huwag nating ikahiya. Pag tinanong ka na Christian. Bakit? Si Jesus ang aking Panginoon. At hindi mo nantayin din na itanong. Kung walang magtanong, ikaw na magsabi. Praise God. Ikaw na magsabi. Kung walang magtatanong, i-share mo. Kasi minsan magtataka siya, ikaw bakit payapang-payapa ka? O parang sinasabi ko na kung saan may isang mama na sumakay ng eroplano at in-announce ng piloto na nasusunog yung buntot. Natataranta lahat. Pero isang mama, sitting pretty lang, payapang-payapa siya. Walang katakot-takot. Siya lang ang naiiba. Sabi nung katabi niya at ang iba, ikaw, nangyari, nasusunog buntot na eroplano. Sabi, tapos ganyan ka ba kapayapa? Ano ka ba?
Sabi niyang sagot niya, hindi naman akin tong eroplano. Praise God. Pakialam ko, hindi naman akin tong eroplano. Kasaya, di ba? Praise God. Total naman, buntot lang di ba? Buntot lang naman daw, sabi ni Joey. Ano ba naman yung buntot lang? Buntot lang naman na nasusunog, di ba? Praise the Lord. Wala naman siya sa buntot, nasa gitna siya, di ba? Praise God. Hallelujah. Ibang usapan kasi yun We can overcome anything and everything in life as long as we believe on the Son of God. Not just believe, make Him your Lord. Surrender everything unto Him. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya wag mahiya at hallelujah, magpatuloy. Ito yung commitment na wala ng hintuan, walang expiration. Kahit may problem, dito mo lalong patunayan na si Lord, mahal mo siya. At kasi, mga kapatid, dapat hindi lang may pananampalataya ka, kundi kailangan ay establish yung basihan ng pananampalataya mo. Kasi ang bawat buhay ng anak ng Diyos, nananampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos, dapat may sandigan ng buhay, may basihan. Ano yun? Salita ng Diyos. Kaya ang ating buhay dapat nakasandig at ang batayan, salita ng Panginoon. Paano mo mapagbabatayan ang buhay mo nang hindi mo alam ang kanyang salita? At ang interpretation din, in accordance, saan? Sa Holy Spirit. Kaya tingnan mo, sa mga nakikinig, kahit 10 nga lang ang nakinig, kahit simple lang ang pinakinggan, magtanong ka sa bawat isa, sa 10 na yon, hindi pare-parehas ang pangunawa. Tama ba ako? Yung iba, positive ang dinig. Yung iba, negative ang dinig. Yung iba naman, wala nang ang positive, wala pa rin positive. Bakit? Hindi nakinig. Praise God. Iba-ibang pangunawa Kaya, ang dapat habang nakikinig ka ng message ay ang Holy Spirit ang siya kumikilos. Malalaman mo pag Holy Spirit ang kumikilos. Praise the Lord. May kapayapaan ka, natututo ka. Pero, pag hindi Holy Spirit yan, ang narinig mo, kukontrahin mo. Hindi pwedeng tatlo pala. Holy Spirit, ang demonyo, pangatlo, yung sarili mo. Paano ka makinig? Ayon ba sa Holy Spirit? Ayon sa deception ng kaaway? O ayon sa sarili mo? Hindi pwedeng ganun. Praise the Lord. Kaya, mahalaga yun. Praise the Lord. Ganyan dapat makinig. Ayusin mo. Dapat Holy Spirit. Pag Holy Spirit, nababago. At nagbabago. Kahit masakit naririnig, nagbabago. Conviction ang dapat. Pero pag kaaway, pag ang demonyo, kukontrahin. Pag sarili mo, ganun din. Merong rejection. Praise the Lord. Kaya mahalaga yun. Hello. Amen? John chapter 1, verse 40. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the 2 who heard what John had said and who had followed Jesus. Verse 41, the first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah, that is the Christ. Ano ang unang ginawa ni Andrew nung narinig? Isinyer, kanino? Sa kanyang kapatid na si Simon. Simon Peter. Ang nauna kasing nakarinig, si Andrew. Isinyer niya, kanino? Sa kanyang kapatid. Hallelujah. Na si Simon Peter. Mas bata si Simon Peter. Isinyer niya yung hallelujah. Sinabi niya, eto na, we have found the Messiah, that is the Christ. Praise God. Verse 42. And he brought him to Jesus sa babae. Kasi sabi niya, wala po akong asawa. Tama ka. Sabi niya, bakit? Wala kang ginawa kundi puro pangangasawa. Masakit yon. Masakit yon.
Pero anong kumilos doon? Holy Spirit ba? Demonyo ba? O sarili? Kaya titingnan natin, pag nakikinig tayo, anong kumikilos? Holy Spirit ba? Demonyo ba? O sarili? It seems, parang wala lang sa babae. But the thing is, after that, merong matinding nangyari sa loob niya. Ipinamahagi niya sa mga kalugar niya. Basahin niyo ang John chapter 4, the whole community nadala niya kay Jesus, nakinig pinuntahan. The whole community. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya we have that responsibility. If we have assurance of salvation, hindi pwedeng sarilinin natin. Lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Hello, amen? Verse 29, sabi ng babae, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Masakit yun in-expose siya, masakit yun. Kasi ang banal na kasulatan talaga, useful teaching, rebuking, and training in righteousness. Tapos Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay katulad nito tabak, magkabilay, talim, masakit, matalas. But we need to ay mag-interpret sa atin ang Holy Spirit, hindi ang demonyo, hindi ang sarili natin. Amen? Kaya may tagapagturo. Praise God. Huwag natin yung masarap lang sa tengang pakinggan natin. Praise the Lord. Kaya sabi niya, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo. Hallelujah. Another scenario. Acts o gawa, 16 Gs. Praise God. Pagkatapos ng pangintaing ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak naming kami pinatawag ng Diyos upang ipangaral. Saan? Sa Macedonia. Paul, sinigaw niya, it's a prank! Sabi niya gano'n, it's a prank. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yan sabi ni Paul, it's a prank. Baka naman sabihin niyo yung natutunan, prank lang pala yung sa Acts 16. Hindi, kasi pinigil niya andito kami. Hold it, andito kami. Walang tumakas. Kasi ang bilanggo, pag oras na nag-ibang tatakas na yun eh. Pero sila Paul, hindi tumakas. Yun ang nagbigay ng turning point doon sa jailer. Buong sambayan niya nagpabaptize. Praise the Lord. Nakamtan ang kaligtasan. At nung nakamtan ang kaligtasan, anong ginawa? Pagkatapos ng Panginoon, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral. Ayun. We have that responsibility na ipangaral. Kaya pag may assurance ka, we have that responsibility, i-share din naman sa iba. Katunayan yan na meron ka ng assurance of salvation. Amen? What is the basis of salvation? Praise God. Ulitin ko, hindi ibig sabihin na pag ikaw ligtas na, hindi na nagkakasala. Praise God. Pero maliwanag, pag oras na ligtas ka na, magkasala ka. 1 John 1:9. But, ito'y paalala rin, hindi pwedeng tuloy-tuloy ang kasalanan. Kasi 1 John chapter 3 verse 8, kampon ng demonyo yung nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi ko sinasabi yan ng ganang akin lang. Banal na kasulatan yan, yung nagsasabi. Praise the Lord. Kaya kung may kasalanan, humingi ng tawad. Pero hindi pwedeng dire-diretso ang kasalanan. Praise the Lord. Kaya nga, ang dala, hallelujah, na kaligtasan na to ay pagbabago. Kaya nga, kaninang ganda teach me, mold me. Praise God. Hallelujah. Amen? Ang tagal ko na uling hindi nakanta yan, narinig yung kantang yan. Glory to God. Ang sarap yung Father's hand. Praise the Lord. Glory to God. Amen ba? Glory to God. Pati yung isa, yung last na worship, His Kingdom. Praise the Lord. Mga mga MRS yan dati na worship eh. Praise God. Hallelujah. What is the basis of salvation? Many Christians base their assurance of salvation upon personal feelings. The problem is, feelings change. One day you may feel saved, the next day due to circumstances you may not feel saved. You have something more than feelings to go by. Ano yun?
the unchanging Word of God. Praise God. Ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Tatandaan niyo to. Kahit anong laki ng kasalanan mo, basta genuine ang repentance mo, mapapatawad ka ng Diyos Ama. Kaya nga niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak eh. Praise God. Amen ba? Amen. Kaya walang kasalanan na hindi napapatawad as long as humingi ng tawad. At kasunod din nun, hindi rin nagpapatuloy sa kasalanan. Kailangang i-preach. Holiness is a must to preach in the church. Although when your preaching is holiness, boring. Pero kailangang ipangaral yan. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Amen. Glory to God. At ang dapat na mag-interpret sa atin yan, paano tayo nakikinig? Holy Spirit. Hindi ang demonyo, hindi ang sarili. Amen? Meron pong salita ng Diyos. May assurance tayo. Hindi nagbabago ang kanyang salita. Praise the Lord. Kaya nakabase ang ating kaligtasan hindi sa ating nararamdaman. May feeling guilty. Although na meron din yan, yung parable of publican. Publican, ano yun? Yung Pharisee at saka yung publican na lumapit, nasa templo, yung Pariseo, pumunta sa pinakaharap. Lord, salamat po dahil ako'y hindi magnanakaw tulad nun. Hindi ako nakikiapid tulad nun. Hindi ako ganito tulad nun. Pero yung publikano, kasi publikano, sinner yan eh. Publikan, ano ba ang publikan? Ito yung mga tax collector na kung saan ano, hallelujah, ay may nandadaya. Nandadaya. Oh, sino? Ano? Ikaw ba yun? Sabi niya. Praise God. Dinig ko kasi kayo po, kaysa ako madinig ko, di ikaw na yun. Di ba? Ano yung sabi mo ba talaga? Ano? Joey? Si Sakeo. Abang klase si Sakeo. Dinig ko kasi Sakeo po. Yung ano, kayo po ang dinig ko eh. Kaya ang ginawa ko, pinasa ko kay Bong eh. kaya ang ginawa ko, pinasa ko kay Bong. Kasi dinig ko, kayo po eh. Kaya sabi ko, ikaw daw Bong. Nagulat ni Bong tuloy eh. Sakeo. Ayun. Nakalimutan ko tuloy. Ano bang punto ko kanina? Ikaw, Joey, nakalimutan ko tuloy. Yung publikan. Di ba yung publikan nasaan? Nasa likod. Hindi makalapit. Panginoon, magnanakaw po ako. Panginoon, nakikiapid po ako. Kung ano yung sabihin nung Pariseo, siya, yung publikano, ay inaamin niya, makasalanan po ako. Kaya hindi makalapit. Praise God. Why? Yung kanyang, nag-humble siya, pagpapakumbaba. Yung isa naman, arugante. Nayabang eh. Tingin niya, malinis siya. Bakit? He knows the word, but he doesn't apply the word. Praise God. Kaya nga, bagsak yun sa James 1:22. Ano yun? Alam mo, pero hindi mo ginagawa, dinadaya mo lang ang iyong sarili. Praise the Lord. Wag dito. Wag dito. Ano ka mo, Joey? Nasa third floor tayo. Di bale, meron ka namang assurance. Akala ko nga, sabi ni Pastora, akala niya daw, sasabihin mo, wala kang pakialam, di naman sa'yo itong building. Sayang. Praise the Lord. Hallelujah. Total naman, sa buntot lang eh. Di ba? Kanina, sagot mo sa aeroplano, hindi bali, buntot lang naman yung nasusunog eh. Di ba? Praise the Lord. Glory to God. Ibang klase, Pero nakaranas, di ba? Dapat. And this life is in His Son. Na kanino? Na kay? Praise God. God has given us what? Sinong nagbigay?
Praise God. Ang Diyos mismo. Amen? At sabi ng Numbers chapter 23 verse 19, ay ano? Praise God. Ang Diyos ay ano? Hindi tulad ng tao. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Hindi siya sinungaling. Kasi God has given us eternal life. Talagang binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Condition, surrender your life to Him. Kaya ang totoo, ay ano, merong surrender, pagsuko ng lahat kay Lord. Kaya pag sinuko natin yon, ang buhay natin, hindi na atin, Kanya. At walang sumagot. At ang dapat masunod, yung may-ari. Verse 12, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Kaya, ang titingnan ng Diyos sa atin, ng Ama, pagharap natin sa Kanya, nasa atin ba ang Kanyang anak? Hello? Amen ba? Praise God. At tatandaan mo, anumang bagay na dadaanan mo, again, 1 John 4:4, ano yun? Greater is He that is in us than He that is in the world. Praise God. There are three grounds for your assurance. 3 grounds. Number 1, person of God. The person of God. 3 grounds. Kaya nga sabi ko, teaching at saka medyo doctrinal, ang mga nakaraan natin, religion versus relationship, at this time, assurance of salvation, para naman tumibay-tibay din ang ating batayan sa salita ng Panginoon. Pero, i-check din natin ang sarili natin. Kasi ang condition dito, surrender. Amen? Titus chapter 1, verse 2. In the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. Parang yung sinasabi ko kanina sa Numbers 23:19. In the hope of eternal life, which God, who does not lie, ang Diyos natin hindi nagsisinungaling. Pag sinabi niya, nanampalataya ka sa anak niya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Totoo yun. Totoo yun. Praise God. Makatotohanan yun. Panghawakan mo yun. Pag sinuko mo ang buhay mo, panghawakan mo yun. May daanan ka man, alam mo, ang Diyos, pag oras na, pag totoo ang pag-surrender mo, pag may dinaanan ka, panlalamig, tatawagin ka ni Lord. Babalik ka para bumalik. Example na natin si Jester. Okay lang ba sa'yo, Jester? Oo. Saan naman natin? Ilang taon ka, Jester? 9 years? Akala ko 7. 9 years pa pala. 9 years. 9 years. Ay sa totoo lang, at that time, kahit na gano'n, malayo nga, still may mararamdaman kang conviction eh. Sa 9 years na yon, tsak marami ring umaabot sa'yo. Praise God. Amen ba? Praise God. Pero dumating ang time na kung saan, hallelujah, yung chat ko sa kanya, panahon na rin niya. Hinipo siya ng Holy Spirit, nagkita kami, at nagpakilala siya. Kasama ko si Shermaine nun, nagpakilala siya kasi hindi namin siya makikilala. Malayo ang ano. Magpakita ka ng picture mo noon. Malayo. Ha? Para ganito kay CJ ba? Hallelujah. Si Bong, hindi rin ganyan. Malayo rin yan. Parang si Joey yan noon. Praise God. Pero dumating ang time, tingnan mo, kahit anong layo mo, pag nag-surrender ka talaga, darating ang oras, ibabalik ka ng Panginoon. Pero wag mong, ulitin ko, ang interpretation na ito, dapat ang nag-interpret Holy Spirit, hindi ang demonyo, hindi ang sarili mo. Praise the Lord. Hello, amen? Kasi baka mamaya pag sarili mo, okay demonyo, okay lang naman pala mawala ka, total naman, ibabalik ka rin uli ni Lord. Mali yun. Either sarili mo or demonyo. Okay lang naman pala na magkasala ka kasi ganito eh. Hindi, mali yun. Hindi Holy Spirit yun. Praise God. Hello, amen? May mga ganyang mga kadya. Isa pa, si Krisha, matagal din naman ito. Na hindi natin nakita. Pero praise God. Hallelujah. Kasi nakita natin siya. Huwag tayong magtataka kung may bigla ding susulpot. Magtaka tayo kung may biglang mawawala.
Huwag na yun. Pero dapat ngayon, establish na natin yung fruitfulness and faithfulness. Amen. Praise God. Amen ba? Amen. Oh. May kanta na yan eh. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Sabi naman ng iba, bakit? Uso-uso lang bang pagbabackslide? Okay. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Kaya magugulat ka. May mga bagay-bagay. Sa totoo, si Alan, tagal ko rin din nakita yan. Praise God. Kasi 80s, magkakasama kami. Magkakasama kami 80s. Pero ang una kong nakilala ay hindi si Alan sa pamilya. Yung kapatid ni Alan. Siya ba o ikaw? Tayo ba ang unang nakakilala? Isipin mo muna bago ko magpatuloy. Magkakilala na, ha? Ayaw nga pala si Alan muna. O, dalawa kayo eh. O, sige, hindi nga pala namin makikilala yung kapatid niya kundi dahil nga pala sa kanya. Kasi panganay si Alan eh. Yung kapatid niya si Lisa. Makikilala niyo rin yan. Mamayang gabi gusto niyang makilala. Lilitaw siya. Kasi patay na eh. Yun nag-alaga kay Charmaine. Si Charmaine, payag yan na wala kami basta't nandoon si Lisa. Walang biro yun. Walang biro yun. Saan nakala? Payag yan. At pwede nga siyang samahan mamayang gabi. Kung ayaw niya mamayang gabi, bukas sa opisina niya. Yan, sa opisina. Praise the Lord. Ganun. Kasi siya, ang tagal yun. Ang tagal niya namin naging kasama talaga. Napagkatiwalaan namin talaga ng gusto yun. Medyo nagwala lang ng konti si Lisa, yung kapatid niya, nung umibig. Yan talagang problema pag umiibig, nawawala at nagwawala eh. Gano'n? Nakakasira talaga ng buhay yung pag-ibig daw, sabi ni Joey. Lakas ng loob mo, hindi lang nakikinig. Mamaya, nakakonek ang asawa mo, sige ka. Nakakasira daw talaga ng buhay. Okay Okay Praise God. Hallelujah. Proud ka pa ha? Praise the Lord. Glory to God. Ang Diyos natin, pag sinabi niya na buhay na walang hanggan, at talaga, praise the Lord, magkakaroon ka nun. At gagawin niya ang lahat para mabalik ka. Praise the Lord. Amen? Ginawa niya yan kay Peter. Bakit si Judas? Di kasi nakinig eh. Yun ang sinasabi ko. Mali ang interpretasyon na pinakinggan niya. Sarili niya o kaya ang kaaway. Kaya dapat, habang nakikinig, ang interpretation dapat na pakikinggan mo, Holy Spirit. Praise God. Kasi nagpakamatay siya eh. Nagpakamatay siya. Si Peter nakabalik. Bakit? Holy Spirit ang pinakinggan eh. Pero kung kasalanan ang pag-uusapan, mas mabigat ang kasalanan ni Peter. Kasi complete denial eh. Si Judas at least maski pa paano, may halaga. Pero hindi na tinanggap. Hindi na tinanggap. Praise God. God cannot lie. That settles that. Everything settles that. Praise the Lord. Amen? Promises of God. Tingnan mo, promises of God. Pangako ng Diyos. John 5:24, ESV. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. Sino yan? Whoever hears my word. Sino mang nakinig sa aking salita at naniwala sa akin na ako ay sinugo, meron siyang buhay na walang hanggan. Praise God. He does not come into judgment but has passed from death to life. Makinig at hallelujah, makinig, whoever hears my word and believes Him that sent me has eternal life. Yan ang isettle natin sa ating puso. Salita ng Diyos ang ating panghawakan. Sabi niya, has passed from death to life. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Yung mga nandito, nasubukan nyo ba, naranasan nyo ba na manghina? Naranasan nyo ba na pupunta ng simbahan tamad na tamad? Sa totoo lang.
Ha? Praise God. Naranasan mo rin yon, Joey? Kailan? Kanina lang? Kanina daw. Kanina daw. Praise the Lord. Pampasaya natin si Joey. Kanina nga lang. Umamin, kanina daw. Kanina lang ha. Praise God. Nung dumating, naligo ka kagad. Yun pala. Kaya pala dapat umabot kayo sa soaking. Kung dumating siya, nakabihis ka na. Oh, praise God. Yun. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Romans chapter 10, verse 13. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Amen. Praise God. We have that assurance. Pag tumawag ka, maliligtas ka. Kaya alamin natin. Kaya pag may mga laban, may mga kumakatok na kung saan, mga bulong ng demonyo, huwag manaig yung sarili mo, huwag manaig yung bulong ng demonyo, dapat ang bulong ng Holy Spirit. Tumawag ka sa Kanya. May assurance maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Paniwalaan natin ang salita ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Glory to the living God. John chapter 6 verse 37. Ito ba, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Another assurance. Lalapit sa akin yung ibinigay na nga sa akin ng Ama at hindi niya itataboy. Praise God. Hallelujah. Amen ba yun? Amen. Kaya mga kapatid, paniwalaan natin, panghawakan natin ang Kanyang salita. Praise God. Lahat nakasaad dyan. Kaya nga, pag may bulong, may conviction, pakinggan mo rin. Itigil mo na yan. Tigil mo. Bumalik ka. Balik ka. Praise God. Gawin mo ito. Sundin mo. Bakit? Hallelujah. Meron tayong kasiguruhan. Praise God. May dinadaanan, laban? Tibali. Sige. Paniwalaan mo ang Kanyang salita. Kaya nga it is a must na alamin ang Kanyang salita at kung ano yung nalaman mo na salita niya, panghawakan mo at apply mo. Kaya sama-sama tayong paniwalaan at panghawakan ang Isaiah 60 verse 22. Dapat nasa puso natin yon, nasa isip natin yon. Na kahit na nakapikit tayo, pwede natin, kahit na nananaginip tayo, na i-recite natin ang Isaiah 60:22. Sabay-sabay nga tayo, NLT version, 1, 2, 3, go! The smallest family will become 1,000 people. The tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I, the Lord, will make it happen. Praise the Lord. Mas madaling i-memorize yung NLT. Ayun yun, NLT yun. Praise God. Glory to God. These are just samplings of the positive statements put in writing by the God who cannot lie. Yung mga narinig natin yun, hallelujah, hindi magsisinungaling ang Diyos natin. Amen? Let's talk about presence of God. Kanina, naranasan niyo ba yung presensya ng Diyos? Di ba nag-worship ka para kang iniangat? Praise God, para kang inaangat kanina. Praise God. Amen? Kung saan, hallelujah, ramdam na ramdam mo yung mighty presence of God. Sabi ng Romans chapter 5 verse 5, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Praise the Lord. Amen? Praise God. God gives us His Holy Ghost who dwells in our hearts. Mahalaga po yan na kung saan involved ang Holy Spirit sa atin. Praise the Lord. Amen? Pag ganyan ang Holy Spirit involved sa atin, hindi pwedeng magkakamali ka. Hindi po pwedeng matataranta ka. Kasi ang Holy Spirit, igagayad ka niya sa tama. Praise God. Dadalin ka sa nararapat. God gives us His Holy Ghost who dwells in our hearts. Praise the Lord. Amen ba yun? Praise God. Look at Paul. Kita mo na lang, si Paul kasi dati persecutor. Pero nabago siya. Ibang klase siya. Nung nagkaroon naman siya ng pagbabago, ibang usapan din. Biruin mo, kahit yung sa Malta, Malta, I think Malta, yung kinapitan siya ng ulupong,
Ay, kung iba-iba yun, taranta talaga, sa totoo lang. Maging totoo lang tayo. Ikaw, kapitan ng ulupong. Ang ulupong, pag ano niyan, kagat-kagat. Poisonous yun. Pero nataranta ba si Paul? Hindi Ambira. Anong ginawa niya? Anong ginawa ni Paul? Pinagpag lang Pinagpag lang, ginanyan lang. Ulupong, taranta ang ulupong, hindi, pinagpag lang niyang gano'n. Kaya nung makita ng mga tao, ano sabi ng mga tao? Kasi nung una na wala pang nangyayari, talaga ito, makasalanan talaga yan. Pero pinagpag lang niyang ganyan, sabi ng mga tao, Diyos yan. Sasambahin naman siya, Diyos yan. Bakit? Walang nangyari, pinagpag lang Pero look at his confidence. Kasi, totoo, pag sinabi ni Lord, iingatan kita, iingatan ka niya. Pag sinabi niyang, ililigtas kita, ililigtas ka niya. Pag sinabi niyang, patatawarin kita, patatawarin ka niya. Hold on to His word. Praise the Lord. Amen? Romans 8:16, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Do you believe that? Sabi mo, anak tayo ng Diyos. At yung relasyon na yan, hindi nag-expire. Kaya dapat, hallelujah, ang relasyon natin sa Diyos at sa Kanyang iglesia, church, hindi yan dapat nag-expire. Kahit saan kayo pumunta. Praise God. Kaya ba yon? Pag dumating ang time na si Lord, dalhin ka sa ibang bansa, it doesn't mean na wala ka na sa church. Hindi, maghanap na lang ako ng ibang church. Hindi. Dapat ikaw magsimula doon. Kahit mag-isa ka lang, di ko connect ka rin. Tapos ikaw, magsimula doon. Win ka ng isa. Praise God. Kasi maliwanag ang Bible na isa lang ang maligtas, matagpuan. Nagpupuri ang mga anghel sa kalangitan. Kaya nga sikapin natin, bawat isa, magdala tayo ng kaluluwa. Bakit? Masayang-masaya ang mga anghel sa kalangitan. Isa lang ang maliligtas. Praise the Lord. Amen ba yun? Glory to God. The Spirit of God bears witness with our spirit through the Word of God that we are, in fact, God's children. Anak tayo ng Diyos. Believe that. Amen. What brings assurance of salvation to my life? Number one, you will learn the Word of God. Praise God. Our salvation is based upon what God has said, not on how we think or feel. Thus, it is important for us to read and study the Bible. Hello, amen? Araw-araw yan. Dapat nagbabasa tayo ng kanyang salita. Kalabitin mo yung katabi mo, araw-araw yan. Araw-araw yan. 2 Timothy chapter 3, verse 14. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan. Mula pa sa pagkabata, nagtuturo ng daan. Ay, bakit ganito? Naulit. Ay alam mong daan ng, ba't putol to? Ba't putol yung sa akin? Daan ng kaligtasan. 14 yan. Okay. Dito ang putol. Daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Putol dito. Okay, praise God. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Number 2, thank God for His gift of salvation. Yung una, learn the Word of God. Ngayon, thank God for His gift of salvation. Masaya ka ba na nagkaroon ka ng kaligtasan? Amen. Pasalamat ka. Lord, salamat po. Bakit? We have that assurance na mawala man tayo sa mundong ibabaw na to, nasa piling tayo ng Diyos. Praise God. Amen? Amen. Pero sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmadali. Praise God. Hallelujah. Kaya nga ako lagi sinasabi, Lord, rapture na ang aming mararanasan. Pero ang mundong ito, hindi pa gugunawin to. Matagal pa na gunawin. Pero ang rapture, malapit na. Isang taon na lang, grabe ka naman. Okay ka talaga. Masyado kang nagmamadali. Ayan ka na naman. Akala mo, isang taon na lang.
Praise God. Pasalamatan mo sa gift of salvation. Ang kaligtasan ay kaloob. Libre. We have received the gift of eternal life. Praise the Lord. Sabi ng Romans, kabisado niyan, 6:23, for the wages of sin is, and the gift of God is what? Eternal. Karigalo ang buhay na walang hanggan. Have you thanked God for this gift? Pinasalamatan mo ba siya? Thanksgiving is evidence of faith. Kaya, lagi mo, Lord, salamat po, iniligtas mo ko. Kasi sa totoo lang, ano kaya ang buhay mo ngayon kung hindi mo naranasan ang buhay na walang hanggan? Kung hindi mo nakilala si Lord, ano kaya ang buhay mo ngayon? Ano ka kaya ngayon, Joey, kung hindi mo naranasan si Jesus? Ano kaya ang buhay mo ngayon? Meron? Maisip mo ba? Ikaw, Ambe, ano kaya ang buhay mo ngayon? Pag hindi mo naranasan ang kaligtasan. Praise God. Bawat isa sa atin, ay kung hindi mo pa naranasan, siguraduhin mo na dapat maranasan mo. Praise the Lord. Amen? Okay. 2 Corinthians 9:15, thanks be to God for His indescribable gift. Salamat sa buhay na walang hanggan. Thanks Him for His indescribable gift. Another, make a public testimony before others. Hindi ka lang magpapasalamat, mag-testify ka rin. Sa mga taong kakilala mo, maging hindi sa kakilala mo. Lalo na, higit sa lahat, sa mga mahal mo sa buhay. Question, have you told someone that you have trusted the Lord Jesus Christ? Meron ka na bang sinisharean? Binabahagi ng? Praise God. 1 John chapter 4, verse 15. Ang nagpapayag na si Jesus ay anak ng Diyos ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos na may nananahan sa Kanya. Pambira, pag nagsishare ka pala, nagpapayag na, nagpapakita niya na siya ay nananahan sa iyo. At nananahan ka rin sa Kanya. Praise God. I encourage you, huwag tayong mahiyang mag-share kahit kanino. Amen? Praise God. In addition to stepping forward during the church altar call, did you also tell others that He is your Lord? Kung ikaw nag-response na, dapat sabihin mo rin sa iba. Matthew 10:32, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Wow! Praise God. Kasunod, ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao, ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking ama nasa langit. Kaya huwag po nating ikahiya ang ating Panginoon. Amen? Pag may relasyon tayo sa Diyos, kaya natin ipahayag sa lahat na si Jesus ang ating Panginoon. Amen ba? And lastly, attend church worship. Attend church worship and training. Fellowshipping with our brothers and sisters in Christ will encourage us. Na-encourage ka ba? Lumalakas ka ba pag nakikita mo yung katabi mo? Sana sa Sunday, mag-encourage din tayo ng iba. Lalo na yung alam mo nang dating umaattend dito at nawawala. Lalo na kung mga kasama nyo sa bahay. Ulitin ko, hindi madali. Lalo na sa nawala. May mga kakulitan. Matigas ang ulo kasi niya, ayaw makinig. Kaya nga, lalo mo siyang sabihan. Amen? Praise God. Hebrews 10:22, kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Last, verse 24, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. 25 pa lang last. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Sabi mo yan sa katabi mo, huwag mong kaliligtaan ang pagdalo. Gaya ng ginagawa ng ilan, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ano yun? Malapit na ang araw ng Panginoon. Pero hindi natin alam kung isang taon pa. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah.
Last pa pala. Sasama ka pag dumating. Oo. Oo, pag bumaba siya. Sasama ka. Kaya siguraduhin mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Praise the Lord. Amen? Wala nang sideline. Wala nang sideline. Wala nang sideline. Wala nang sideline. Yun. Praise God. Amen? Baka naman frontline meron. Wala na, dapat. O kaya backline, wala na rin. Ayan. Why? Ang last point ko kasi, tapos na ako, live a righteous life. After that, pag ikaw umaaten, hindi mo kinakaligtaan. Makinig, Joey. Pag umaaten tayo, linggo-linggo, hindi nakakaligtaan, ang nagiging bunga, matuwid na buhay. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Come on. Hallelujah. Shout hallelujah! Tumayo ang bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Magpasalamat tayo. Ating tiyakin, meron ka tayong relasyon sa Diyos. May mga kapalpakan man sa buhay. Pero, yan, ang gamot lang dyan ay ano? 1 John 1:9. Ano ang gamot? 1 John 1:9. Kung ipinapahayag ng iyong labi at tapat, praise God, na magsisi, ang Diyos ay tapat na tayo ay patatawarin niya. Amen? Praise God. Pumikit ka, manalangin ka sa Panginoon. Kung may kasalanan, huwag mong itago. Sabihin mo, nakikinig si Lord. Patawad po, Lord. At sabihin mo, nanunumbalik ako sa iyo. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Dahil inari mo kong anak nung isinuko ko ang aking buhay. Praise God. We have that assurance. Glory to God. Manumbalik lamang sa Kanya. Hallelujah. Manumbalik ka lang sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Balik sa Panginoon. Huwag mahiya. Just pray, pray, pray. Thank you, Lord, for the eternal life. Jesus, God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God. Yes, God. His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come, and this kingdom will know no end, and its glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank
expression of God's love. The grace of God, the Word of God revealed to us. Jesus, God's holiness displayed. Now glorified, now justified, His kingdom come, and this kingdom will know no end, and its glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness, God's righteousness revealed, and this kingdom will know no end, will know no end, shall know no bound, and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. God's righteousness. Thank you, Lord. We have that assurance of salvation. You said it in your word, O Lord God. Thank you, Lord God. Empower your people, O God. And from now on, Lord God, hallelujah, hindi mahihiya ang bawat isa na ipakilala na kami anak mo, Panginoon. Susunod sa iyo, maglilingkod sa iyo, mamumuhay ng ayon sa iyong salita, ng ayon sa iyong kalooban, ng ayon sa iyong katuwiran, O Lord God. Hindi ayon sa aming sarili, Panginoon. Salamat po sa favor mo. Salamat po sa protection mo. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Take your seats.